Tinatawag lang niya itong dating asawa niya at binabanggit kung gaano ito kasama, emosyonal na mapang-abuso at laging nananakot. Ang bayaw ni na Spencer at Monique Tepe na nagbubunyag ng mga detalye tungkol sa dating asawa ni Monique na si Dr. Michael McKee na ngayon ay inaakusahan ng pagpatay sa mag-asawa habang natutulog ang kanilang mga anak. Nagulat ka ba sa pag-aresto? Hindi. Kasabay ito ng unang pahayag ng pulisya ng Columbus mula nang arestuhin si McKee kung saan inilahad nila ang bagong ebidensya. Planado ang pag-atake at may kaugnayan sa domestic violence. Ako si Angelet Levi, ito ang Crime Fix. Ang Morgan & Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika dahil ipinaglalaban nila ang kanilang mga kliyente at madalas manalo sa korte. Ang firm ay may higit sa 1,000 na mga abogado na nakabawi ng 25 bilyong dolyar para sa mahigit 500,000 na mga kliyente sa nakaraang ilang buwan. Isang kliyente sa Florida ay nakakuha ng $12M matapos mag-alok ng 350K ang insurance company. Isa pang kliyente ang nanalo ng 26M, 40x mas mataas ito kaysa alok ng insurer. Pinapadali ng Morgan & Morgan ang pagkuha ng nararapat sa iyo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung ikaw ay masaktan, maaari kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/crimefix. I-click ang link sa ibaba or i-scan ang QR code sa screen. May bagong detalye sa pagpatay kina Spencer at Monique Tepe sa Columbus, Ohio at ebidensyang naguugnay kay Michael McKee, dating asawa ni Monique, sa krimen. Nang barilin at mapatay sina Spencer Tepe at Monique habang natutulog ang kanilang mga anak, labis na nagdalamhati at nabigla ang kanilang pamilya at kaibigan. Nangyari ito Desyembre 30 bago mag-apat-am ayon sa pulisya. Sinabi ng isang tepe na iisa lang ang pinaghihinalaan ng pamilya at kaibigan sa krimen. Dr. Michael McKee, dating asawa ni Monique Tepe. Ilang araw pagkatapos ng mga pagpatay, naglabas ang pulisya ng Columbus ng surveillance video ng isang aninong naglalakad sa kalsada sa oras ng krimen, umaasang may makakakilala sa kanya. Nagpakasal si Monique kay Michael McKee noong 2015 naghiwalay pagkalipas ng 7 buwan noong 2016 pero nag-file ng diborsyo lang noong 2017. Lumipat sina Monique at Michael McKee mula Ohio patungong Virginia habang tinatapos ni Michael McKee ang residency. Nag-aral siya ng medisina sa Ohio State University. Hindi naging masaya si Monique sa Virginia kaya bumalik siya sa Columbus, Ohio habang nanatili si McKee sa Virginia. Masasabi kong ayaw talaga ni Michael McKee ng diborsyong ito. Sinabi ng tagapagsalita ng Federal Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms na nakipagtulungan sila sa Illinois State Police at Rockford Police para arestuhin si McKee noong Enero 10, Sabado ng umaga iyon. Ang address ng pag-aresto kay McKee ay nasa Chick-fil-A na malapit sa medical center na pinagtatrabahuhan niya bilang vascular surgeon. Ilang araw matapos ang pag-aresto at pagharap ni McKee sa korte, naglabas ang Columbus Police ng bagong impormasyon at ebidensyang nag-uugnay kay McKee sa mga pagpatay. Naniniwala kami sa puntong ito na nasa kustodya na namin ang taong responsable sa pagpatay kina Monique at Spencer Tepe at ang taong iyon ay si Michael McKee. Patuloy pa rin ang investigasyon at pagsusuri ng mga detective sa ebidensya, tips at video. Hindi namin maaaring talakayin lahat ng detalye ng kasong ito upang hindi maapektuhan ang layunin na makamit ang hatol. Masasabi naming planadong pag-atake ito na may kaugnayan sa karahasang domestiko. Gaya ng alam natin, si McKee ay dating asawa ni Monique Tepe. Sa video surveillance ng kapitbahayan, nakita ang sasakyan ng suspek na dumating bago ang pagpatay at umalis agad pagkatapos. Na-link ng mga investigador ang sasakyan kay McKee. Nakita ang sasakyan sa Rockford, Illinois at may ebidensyang si McKee ang humawak dito bago at pagkatapos ng mga pagpatay. Maaari rin naming sabihin na maraming armas ang nakuha mula sa ari-arian ni McKee at may paunang ugnayan mula sa aming nibin sa isa sa mga armas na nag-uugnay dito sa mga pagpatay. Ang balitang ang baril na nakuha sa bahay ni McKee ay konektado kahit sa paunang pagsusuri sa mga pagpatay ay malaking bagong pangyayari sa mabilis na umuusad na kaso.
Sinabi ng reporter sa presscon na ayon sa kapitbahay, nakita nila si Maki sa bahay ng Tepe ilang araw bago ang pagpatay. Pero hindi kinumpirma ng hepe ng pulisya ang impormasyon. May iba pang tanong na lumitaw. Nagkaroon ba ng ibang relasyon si Michael Maki matapos si Monique? Nag-asawa ba siya muli? Malaking tanong ito ngayon. Ayon sa mga source, kinausap ni Michael Maki ang mga detectives sa simula ng investigasyon at nagbigay ng alibi, pero hindi ito pumasa sa pagsusuri. Nagpakita si Maki sa korte sa Illinois noong nakaraang linggo at isinuko ang karapatan sa extradition, kaya babalik siya sa Ohio para harapin ang kasong planadong pagpatay. Opo, kagalang-galang na hukom. Ano ang posisyon mo sa bahay na ito? Opo, mahal na hukom. Sa ngalan ni Ginong Maki, ipaglalaban ko ang kanyang karapatan sa abogado at manahimik. At naniniwala si Ginoong Maki na ang pinakamabilis na paraan para maipagtanggol niya ang sarili laban sa mga kasong nakabinbin sa Ohio at para makapagsumite ng plea na not guilty ay ang isuko ang kanyang karapatan sa isang extradition case at tanggapin ang isang government warrant at pumayag na agad siyang dalhin sa Ohio ngayon. Nitong weekend, nagtipon ang mga kaibigan at pamilya para magluksa kina Spencer at Monique Tepe, mag-asawang dentista at housewife, mga magulang ng 2 batang anak na, buti na lang, ay ligtas sa nangyaring dobleng pagpatay. Mahal na mahal ng marami ang mga Tepe, kaya gusto kong papasukin si Rob Misla. Siya ang bayaw ni na Spencer at Monique Tepe. Rob, una sa lahat, salamat sa pagsama mo sa akin. Talagang pinahahalagahan ko ito. Kumusta ka at ang mga pamilya ngayon? Alam mo, sa tingin ko ang nakaraang 2 araw ay may halong saya at lungkot, pero siguro ito rin ang pinakamahirap na mga araw na naranasan namin. Lalo na nung Lunes sa libing. Yung magpaalam ng tuluyan ay isang bagay na hindi namin kailanman inakala na mararanasan namin. Kaya ang subukang bumalik sa trabaho at alam mo yon, mamuhay ulit ng normal ay isang bagay na imposibleng mangyari. Una, alam mo yon, maraming dalamhati. Matagal bago mawala ang dalamhati. Kaya, alam ko na katatapos nyo lang ng libing ni na Monique at Spencer, siguradong napakahirap nun. Ibig kong sabihin, dapat ay inaabangan nyo na lang ang mga susunod na taon ninyong magkakasama at kilala kita. Nakita ko sa Facebook na gumagawa ka ng video para sa seremonya. Oo, tumutulong ako sa paggawa ng slideshow. Maglalagay pa ako ng mas taos-pusong bagay, siguro, para lang bigyang pugay sila. Pero oo, ibig kong sabihin, bawat isa sa pamilya ay may ginampanang papel. Ito Siguro ay higit 1,000 tao ang nandoon at ayon sa punerarya, iyon na raw ang pinakamalaki nilang nakita. Sa tingin ko, malaking patunay iyon kung sino sina Monique at Spencer at kung gaano kalaki ang naging epekto nila. Nung Sabado, nang nakuha ninyo ang balita na nahuli na nila ang suspect, ano ang naramdaman mo at ng pamilya? Siyempre, hindi na nito maibabalik sila. Hindi na nito mababago ang buong sitwasyon na ito. Pero kahit papaano, nakaramdam kami ng kaunting ginhawa. Parang nabawasan ng bigat na dinadala namin. Lalo na kasabay pa ng libing kinabukasan. Ito, alam mo, unang hakbang pa lang ito sa buong proseso. Pero sa parehong panahon, alam mo, hindi pa siya nahahatulan. Kaya matatag kami sa pagtiyak na lahat ng ito ay masiyasat at na siya, alam mo, hindi na muling makakalaya. Kaya, nagulat ka ba sa pag-aresto? Hindi ko alam ang oras o kung sino ang pinaghihinalaan ng mga investigador. Pero masasabi ko lang na mula pa nung umpisa, para sa panig ng pamilya Tepis, sigurado kami kung sino ang gumawa nito. At kung bakit? Sigurado ba ang panig ng pamilya Tepe na siya talaga ang pangunahing pinaghihinalaan at siya ang aarestuhin at kakasuhan ng mga pulis? Oo, sinusubukan ko lang magsalita para sa pamilya Tepe kasi iba talaga ang naging relasyon ni Monique sa kanya.
Kilala na nila siya mula pa nung ipinanganak siya para sa amin. Nakilala namin si Monique nung 2000 at 18 nang ipakilala siya sa amin ni Spencer. Pero medyo sigurado na kami dahil sa mga kwento ni Monique tungkol sa kanya, hindi niya tinatawag sa pangalan ang dating asawa niya. At kung gaano siya kasama, sa totoo lang emosyonal na mapang-abuso at mahilig manakot. At alam mo, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para makaalis siya sa sitwasyong yon. Nakilala niya si Spencer at naging masaya. Pero, hindi ako makakapagsalita para kay Monique. Pero alam ko na nagbago siya bilang tao at marahil ay palaging nasa likod ng isip niya yon. Hindi ko alam. Nabanggit ba niya ito sa'yo, okay Spencer, or nalaman mo na lang ang karamihan dito pagkatapos na lang ng lahat? Hindi, alam namin. She Hindi siya nahiyang pag-usapan ito at ang epekto nito sa kanyang pag-iisip habang nagpapatuloy sa buhay. Narinig na namin ang mga kwento at nakausap siya ng malaliman tungkol sa mga sitwasyong ito. Pero nung panahong yon, akala naming lahat nangyari na ito dati. At si Monique ay malinaw na masaya ngayon, may pamilya at kasama ang taong mahal niya. Kaya habang alam namin ito, mas namangha pa kami sa magkasintahan mismo at kung gaano sila nagmamahalan. May sinabi ba sina Spencer at Monique sa iyo tungkol sa kanilang mga alalahanin? Or si Monique lang ang nagsabi ng kanyang mga alalahanin? Na iniisip niya na babalik lang ulit ang lalaking ito or hindi pa siya nakakabitaw sa nakaraan? Palagi siyang nag-aalala tungkol sa kanya pero hindi naman namin naisip na may direktang banta. Hindi niya kailanman nabanggit sa akin kahit kamakailan na nakipag-ugnayan siya sa kanya o ano paman. Ikaw, iyon lang ang masasabi ko. Sa tingin ko, mula sa sandaling nangyari ito, parang base sa naririnig ko mula sa'yo, naisip ninyong lahat agad na si Dr. Maki ito na siya ang lalaki. Malinaw bang sinabi ng pamilya sa pulis at investigador na kailangang kausapin ang lalaking ito? Oo, syempre, pati pamilya, kaibigan at dating katrabaho ni Monique. Maraming tao ang nakakaalam pero siya mismo ay hindi. Hinangaan ko kay Monique na hindi siya nahihiyang pag-usapan ang mga karanasang ito. Sa tingin ko, parang therapy lang siguro yon para sa kanya. Oo, sa tingin ko, hindi ko alam kung ilang tips ang nakuha nila na nagtuturo sa kanya. Wow. Makikita mo sa mga papeles, kasal sila ng mga 7 buwan, tapos hindi na ipasa agad ang mga papeles. Parang inabot pa ng 1 taon. So, sinusubukan ba niyang makipagbalikan or may alam ka tungkol doon? At oo, yun din ang hinala ko para sa kanya. Makikita mo sa mga dokumento ng korte. Isuko na lang ang bahay, huwag nang ipaglaban. Malinaw na kailangan lang niyang lumayo sa kanya, ngunit mukhang hindi ganun ang kaso sa lalaki. Hindi siya naniwala doon, hindi niya maintindihan kung bakit. Siguro hindi ko kaya. Hindi ko pa siya nakakausap at sana hindi ko na siya makausap kahit kailan. Sa tingin ko, pinapakita lang nito na hindi niya ininda ang pagsuko ng kahit anong pagmamay-ari. Basta lang mahiwalay siya sa kanya. Napanood namin ang video ng kasal ninyo at ito ay tungkol kina Spencer at Monique at napakaganda nito, napaka-intimate sa loob ng kanilang bahay. Ibig kong sabihin, kitang-kita na sobrang saya at tuwa nila at lahat ng tao ay masaya rin at talagang nag-uumapaw ang saya kay Monique. Alam mo yun ang pinakamagandang paraan na maipapaliwanag ko. Kapag tinitingnan ko siya, syempre hindi ko naman talaga siya kilala. Kwento mo kina Monique at Spencer, ano nararamdaman at iniisip mo tungkol sa kanila at ano ang gusto mong malaman ng iba tungkol sa kanila? Oo, ibig kong sabihin, masaya ako na ang video ng kasal ay parang patunay kung paano ang pagmamahalan nila. Pero higit pa sila doon. Mabubuting tao sila, aktibo sila sa komunidad,
at kilala silang mga kapitbahay. Dahil sa kanila, marami rin akong naging bagong kaibigan. Sila talaga ang naging sentro ng grupong ito. Parang sila ang pinakanukleo ng napakaraming tao at higit pa roon. Sila ay halatang kamangha-manghang mga magulang at makikita mo sila sa kanilang dalawang anak, mabuti man o masama. They both were Magkaiba sila pero may pagkakapareho rin. Nababalanse nila ang isa't isa. they were Masaya silang kasama at nagbibigay liwanag sa paligid kapag pumapasok. Oo, kilala ko si Spencer, dentista siya, at si Monique ay full-time na nanay sa bahay. Sigurado akong inaalagaan niya ang mga bata araw-araw. Ano ba ang ugali ni Spencer? Si Spencer ay kalahating komedyante, kalahating pilyo sa klase. Isang athletic na jock at talagang matalinong nerd. Siguro kasi wala akong ibang salita. Hindi mo siya mailalagay sa isang kategorya dahil parang nabubuhay siya sa labas ng stereotype. Siguro, ibig kong sabihin siya yung buhay ng kasiyahan, pero isa rin siya sa pinaka-responsableng tao na nakilala ko. At ipinakita lang nito kung gaano karami ang mga kaibigan na dumalo para magluksa sa pagkawala niya. Talagang kamangha-mangha, sa totoo lang. At ang dami kong naging kaibigan dahil sa kanya. Sa tingin ko, nagpapakita talaga ito kung paano silang dalawa ay lumikha ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mga tao. Hindi nila kailanman pinaghiwa-hiwalay ang mga grupo ng kaibigan, palagi nilang pinagsasama-sama ang mga tao. Kumusta ang pamilya ng Tepe? Ibig kong sabihin, ang asawa mo, siya ang kapatid ni Spencer. Kumusta sila ngayon? Paano nila hinaharap ang lahat ng ito? Alam mo, napakatatag ng lahat kahit na dumarating at umaalon ang lungkot gaya ng inaasahan. she Ang asawa ko mismo ay nagbigay ng isang napakagandang talumpati sa libing na nagpaiyak sa mga tao sa tuwa at sa lungkot. Sa tingin ko, napakaganda ng pagkakalahad niya, inilarawan niya ng perpekto kung sino si Spencer, hindi lang bilang kapatid, kundi bilang isang tao. Alam mo, Robin, sabi ng pamilya sa pahayag nila, nais nila ng buong pananagutan. Ano ang ibig sabihin nun para sa pamilya? Ibig sabihin nito, kung ano man ang sentensyang ipapataw ng hukom sa lahat ng kasong ito, doon siya mananagot. Dahil kampante kami na siya ay may sala. Siya ang gumawa nito at naniniwala kami na mananaig ang hustisya. At muli, malaki ang tiwala namin hindi lang sa Columbus Police Department, kundi pati sa mga investigador at lahat ng pulis na sangkot. Sabi ni Rob Misla, nagising ang asawa niyang kapatid ni Spencer nung panahong inisip ng mga detective na pinatay sina Spencer at Monique. Naniniwala siya na palatandaan iyon ng masamang nangyari. Kaya nung gabing nangyari ito, gising pa ako sa aming basement at nag-e-edit ako ng video at mga bandang 3:30 o 4:00 ng madaling araw iyon. Eksakto ring oras na nabanggit ng mga investigador na posibleng nangyari ito. Narinig ko sa itaas na biglang bumangon at naglakad nang mabilis ang asawa kong mahimbing ang tulog. At pagkatapos ay narinig ko siyang naglakad papunta sa kung saan naroon ang aming ref, kumuha ng tubig, at pagkatapos ay bumalik sa kama. Hindi ko na pinansin. Kinabukasan, tinanong ko siya kung ano yon. Sabi niya, sumakit lang bigla ang tiyan niya at parang gusto niyang sumuka. Hindi rin niya pinansin hanggang sa naramdaman niya ulit ang sakit nung una naming natanggap ang tawag. Kaya naniniwala talaga ako na, alam mo, sa pagitan ng magkakapatid na ganon, sobrang lapit nila sa isa't isa at may ganon silang koneksyon. At nararamdaman niya talaga ito sa pisikal na paraan. Kaya, Ay Diyos ko, nako. Nakikiramay kami sa inyong pamilya. ROBMSLA, maraming salamat. Pinahahalagahan ko ang oras at pagbabahagi mo ng saloobin at alaala tungkol kina Monique at Spencer. Susubaybayan namin ito at isasama sa panalangin. salamat sa pagtanggap sa akin. Oh,
Si Michael McKee ay nananatili sa Winnebago County Jail. Nakikipagtulungan ang mga pulis ng Columbus sa isang pribadong kumpanya upang maibalik siya sa Ohio. Upang harapin ang dalawang kasong aggravated murder kaugnay kina Spencer at Monique Tepe, manatiling nakatutok sa Law and Crime para sa mga bagong detalye. Tapos na ang episode ng Crime Fix. Ako si Angelette Levi. Salamat sa pagsama. Magkita tayo ulit dito.